Magandang morning po sa ating lahat. Bagamat maulan, tayo giniginaw, inaanyayahan ko po na tayo ay magdikit-dikit na rito sa gitna para medyo mainitan tayo. Salamat sa Lord sa ulan. Kahit na medyo delikado, pinasasalamatan natin ng Lord dahil kailangan natin ng ulan. Pero sana walang mangyari na maganda sa ating kapaligiran. Handa na po ba ang mga puso natin na sumamba sa Panginoon? O isa pa, handa na po ba tayo sumamba sa Panginoon? Amen. Kung gayon po, tayo muna po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa araw na ito. Nandito kami, Panginoon, nagtitipon sa iyong dakilang pangalan. Naniniwala kami, Lord, na kayo po ang nagdala sa amin dito, kayo po ang nag-ingat sa amin papunta rito, at kayo rin po ang mag-iingat, Panginoon, sa mga kasama namin na papunta rito. Samahan niyo po sila, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan. At ang amin pong pagsambang ito ay sa inyo lamang namin po itinatalaga. Sa inyo po namin itinataas, Panginoon, ang aming mga sarili. Ikaw, Panginoon, ang madakila. Ikaw, Panginoon, na mabigyan namin ng ngiti at tunay na ikaw ay amin pong maluwalhati sa pamamagitan ng aming pag-awit. At tunay na ang aming mga puso, Panginoon, ay malayang makaawit sa iyo, malayang makasamba sa iyo, malayang magpuri sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ay makapangyarihang Diyos. Walang iba na sasambahin kami kundi ikaw lang. Inaanyayahan namin ng banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw, Panginoon, ang maranasan. Mangusap ka po sa bawat sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at sa pamamagitan ng aming mga puso ay tunay na mapapurihan ka at tunay na masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Malaya ka pong kumilos sa aming mga buhay. Binabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat sa inyong tanging pangalan lamang, Jesus. Amen. Amen. Basahin po muna natin ang salita ng Lord mula sa Psalms 145, 1 to 3. Lalabas din. Sabay-sabay po tayo. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Great is the Lord. He is most worthy of praise. No one can measure His greatness. Wala talagang makakasukat ng kadakilaan ng Panginoon. Kaya tayo umawit sa Panginoon. Let's sing with our hearts, no? Yes, Lord. This is for you. In the beginning, God created the heavens and the earth. You are strong and powerful over creation. You have no limits. Your love is relentless. My life is in your hands, and I will trust in you. Perform a wonderful thing. You are great. You are God of miracles. You are wonder-working God. Nothing
In every circumstance, you are good. You are faithful. In every season, your grace abounds. You are a great refuge. You are my salvation, my miracle worker. You show great love to me, and I will trust in you, Lord. You alone are God, for you are great and perform a wonderful thing. 'Cause you are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great. Okay, let's praise God. Woo! We love you, Lord, and we want to praise you. Glory, hallelujah. You are great, you are wonder-working. 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 Glory, hallelujah. You are great, you are wonder-working God. Let's sing. 'Cause you are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Yes, Lord. Nothing's too hard and impossible. Once again. You are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you that you are our Savior. Great God. No one can measure your love, Lord. This time, whatever we're going through, we want to worship you, Lord. We want to praise your name. We want to lift you on high. We honor you, God. We love you. You sing praise, you sing for the Lord. Worship him in spirit and in truth. You gave
everything to me. At the cross you set me free. Your love lifts me higher. I give my life, my strength, with all I am. I humbly bow before you, Lord. My heart is calling out your name. You are my refuge and my strength, the light that shines upon my way, my way. No greater love than Jesus Christ. He gave his life for me. No greater love than Jesus Christ. I lift you higher, higher than everything. Let's sing to the Lord. Yes, oh Lord. You were everything to me. Come on, worship the Lord. Give my life, my strength, with all I am. I humbly bow before you, Lord. My heart is calling out your name. You are my refuge and my strength, the light that shines upon my way, my way. No greater love than Jesus Christ. Thank you, Jesus. He gave his life for me. Oh, we worship you. Jesus Christ. I lift you higher, higher than everything. No greater love than Jesus Christ. He gave his life for me. Love you, Lord. Jesus Christ. I lift you higher,
hear you, guys. Sing for the Lord. Worship Him with your heart. Experience His love. Jesus Christ, I lift you higher, higher than every name. No greater love than Jesus Christ. He gave His life for me. Oh, thank you, Jesus. Jesus Christ, I lift you higher, higher than everything. Lift Him up, the name of Jesus, the name above every name, the name of Jesus. Jesus, I lift your name. Jesus, I lift your name. Jesus, I lift your name. On Praise you, Father. Thank you, Jesus. We love you. We honor you. Father God, maraming salamat po sa panibagong araw po na ito at kahit po bumubuhos ang ulan ay binigyan nyo kami ng desire sa puso na na pumunta pa rin po, Lord God. At salamat sa mga tao na dinala mo dito safely sa church at sa mga kapatiran namin na nasa mga bahay, keep them safe also. And salamat din po, Lord God, na sila po ay kasama namin dito ngayon na nagse-celebrate dahil sa kabutihan mo at katapatan po ninyo. Salamat, Panginoon, at dalangin po namin, Lord God, na itong araw na ito ay talagang maging intimate kami sa iyo. Turuan mo kami, Holy Spirit, bigyan mo kami ng understanding, at ang mga puso namin, gawin mo pong receptive sa salita mo. Ang katotohanan, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kalayaan, kapayapaan, kagalakan. At Lord God, ang lahat ng mga ginagawa namin, ikaw po ang dahilan, ikaw lamang po ang aming itinataas at pinapapurihan. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Good morning! Batiin niyo yung katabi niyo pong basang-basa sa ulan. Basang-basa sa ulan, di ba? Uy, salamat talaga, guys. At kahit maulan ay sumugod kayo. Walang nakapigil. Ayan. Hello, hello. At talaga namang nakakatuwa. Galit-galit. Galit-galit, ha? Kanya-kanyang upuan talaga kayo. Ayun yung magtabi-tabi, ha? Okay, so good morning din sa mga kapatid na nasa mga bahay ngayon, mga nag-o-online. Hello, ang sarap mga nakapajama pa kayo, sana all. Ang sarap nga naman ng nakapajama at nakakumot pa, di bale? Pagpapawisan kayo dito sa topic natin ngayon. Medyo, maganda yung topic natin at medyo mainit ito.
Dahil ito, sa tingin ko, kahit ako nung pinag-aralan ko to, Lord, bakit ba akong magtuturo nito sa harapan? Kasi ang ating topic ngayon ay patuloy pa rin tayo sa Sermon on the Mount, part 7 na ito, kasi yung nakaraan, si Sir Matt po ang nagturo naman nung tungkol sa pure, blessed, happy are the pure in heart, di ba? Ngayon naman, ang kasunod naman nun sa verse 9 ng Matthew chapter 5, yan. Ano pong sabi? Ayan, peacemakers naman. Ako, ano ba yung peacemakers? Hindi po sila yung mga pulis, ha? Yung mga pulis po, mga sundalo, peacekeepers po yun. Mga prefects po yun. Pero ang mga peacemakers po, ito po daw ay yung mga sons of God, children of God. Sige. Alam nyo, maganda kasi kapag pinag-aaralan yung, nag-word study ba? Pag pinag-aaralan yung salita. Kasi nung una ko tong nakita, yung magiging topic ko na peacemaker. Sabi ko, ano ba yung peacemaker? Medyo na-confused din ako. Paano ba yung sinasabing peacemaker? So, nag-search ako sa mga preachings, kung ano yon, sa mga Bible commentaries, nagtingin din ako. And then, inaral ko yung interlinear niya. Yung word study niya talaga, yung original language niya, yung peacemaker daw, yan. Ang meaning niya ng word na peacemaker, okay, to make peace, ano pa? Peaceable, pacific, or peace-loving. Pacific or peace-loving. Yan yung meaning niya, yung original language kung ano yung peacemaker. Ngayon, pag translate mo siya sa English word, ang ibig sabihin daw po ng peacemaker ay sila yung one who works for peace. Sila yung gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan, ng peace, di ba? O halimbawa, sa mga mag-asawa, hindi naman naiwasan na nagkakatampuhan. Ayan. Ate Jen, wag mo nang pagalitan si Kuya Art. Ayan. May gagawa at gagawa ng may mauuna di ba? Para magkabati. Hindi na lang natin minsan namamalayan kung sino yung nauuna, pero laging may mauuna para magkabati. Di ba? So, ang peacemakers, sila yung nagwo-work for peace. Gumagawa na sila ng way to make peace. Kasi nga, ang peacemaker, they love peace, di ba? Peace-loving sila. So, kabaligtaran na naman yan ng mga, sa tingin nyo, war freak. Tama si Mami G, war freak. Kabaligtaran ng mga war freak. Yung laging confrontational, sugudera, prangka, no? Ay, hindi naman masama maging prangka, pero ilalagay din natin sa lugar. No, kasi minsan character talaga ng tao 'yun eh. Me myself, prangka din ako. Pero minsan nauunahan din ako minsan ng takot na baka awayin ako. Hindi, minsan naman talaga gano'n, 'di ba? Ilalagay na rin, natututunan ko na rin 'yon unti-unti. Salamat sa grace ng Lord, yung pagpipigil ng bibig. Pero yan talaga ang pinakamahirap. Kasi sabi nga ni James, di ba, ang tongue ng tao, ang pinakamahirap, pinakamaliit lang yan. Pero talagang evil. Yan ang pinakamahirap i-tame. Mas mabuti pang turuan ng mga pets. Pero yung dila, napakahirap. Ang Lord lang talaga ang makakagawa nun. Di ba? And madalas, humingi tayo ng tawad sa Lord dahil saan? Sa mga nasasabi natin na hindi maganda. Na talagang nakakaapekto sa ibang tao. Siyempre, pag nakaapekto tayo sa ibang tao, tayo rin mismo affected, di ba? Sa totoo lang, kapag nakapanakit tayo ng kapwa natin, ang unang namang nasasaktan lagi tayo eh. Lalo na kapag ang
nasasaktan natin ay yung mga loved ones natin. 'Di ba? Sa pamamagitan ng mga salitang hindi maganda. Amen? Okay, so, tingnan natin yung focus ng peacemaker, ha? Okay? Sabi po dito, nilagay ko po dito, ang focus natin ay, yung meaning ng word na peacemaker itself is reconciliation between persons and not primarily to cause war to cease. So, ibig sabihin, yung cessation of war o yung pagpapatigil sa mga anumang alitan, digmaan, awayan, no, ay hindi ito yung ano niya. Hindi ito yung pinaka-goal niya ng pag-peacemake para patigilin ang war. Laging may conflict. Kahit saan tayo pumunta, kahit anong panahon, palaging may conflict. Hindi nawawala ang conflict. And laging may war. Usually, ang war nangyayari saan? Dito. Ang battle sa isip, sa puso. Sa mismong sarili natin, hindi natin naiaalis yung war. Diba? Halimbawa, palagi mong maiisip, yung lalo na yung mga advance mag-isip, alam mo yon, yung hindi mo, meron kang planong gawin, may gusto kang gawin, pero kapag naunahan ka ng takot, no? Ayan, nagkakaroon ka na ng war sa isip mo, paano kung hindi to mag-work? Paano kung hindi mangyari yun? 'Di ba? So, nagkakaroon ka na ng hesitation. Kaya lagi tayong may doubt 'di ba? Tapos pagpe-pray natin, magkakaroon tayo ng peace somehow kapag pinag-pray natin, pero dahil sa battle natin sa mind, dahil yung fear natin lagi tayong pinapangunahan, ang mangyayari sa atin, nagkakaroon tayo ng doubt. Nade-defeat yung trust natin na, yung pinagkatiwala na natin sa Lord, pinag-pray na natin, nababaliwala yon. Okay? So, tingnan natin yung unang war na naganap. Paano ba nagkaroon yan. Teka. Okay, balik muna tayo dyan. Alam nyo ba, yung pinakaunang war na nangyari ay sa langit. At ang unang nag-declare ng war ay walang iba kundi si Lucifer. He declared war against God. Kaya nga siya, kaya nga siya na-fall. Na-fall from heaven. No? Siya ay inihulog, thrown out onto the earth. Bakit? Kasi yung dineclare niya yung 5 I wills niya sa Isaiah, alam niyo ba yon? I will descend, Ang ibig sabihin niya doon, pag binasa niyo yon, gusto niyang higitan ang Diyos. Gusto niyang lagpasan ang Diyos. Ayaw niya nung kalagayan niya na siya yung pinakamagandang anghel, no? Morning star nga ang tawag sa kanya, sa sobrang kagandahan niya. Pero hindi siya nakontento sa kung ano siya. Anong ginawa niya? Gusto niya pang higitan ng Diyos. So, nagrebelde sa Diyos. Kaya siya ay inihulog sa langit at nagsama pa siya ng 1/3 na population ng mga angels, no? Yun yung mga alagad niya. And when he was thrown out onto the earth, he brought it to us. Dinala niya yung war sa atin. Sa kanino? Sa pamamagitan ni Adan. 'Di ba? Kaya nga nagkaroon ng fall of man. Doon nagsimula yung kasalanan. Nagkaroon ng alienation. Nagkaroon ng enmity, hostility sa Diyos. Sabi niya, when there is war, there is no peace. Agree ba kayo? Siyempre. Pero meron kasabihan, alam niyo ba yung kasabihan na yon na when there is war, there is peace. Ano yon? Paradox yun nito. When there is war, there is no peace. Sa mundo, when there is war, there is peace. Bakit nila sinabi yon? Kasi sabi nila, kapag may gera, laging may opportunity na magkaroon ng peace. Kasi hindi mo naman matatawag yung, kumbaga, hindi pwedeng sabihin na yung peace ay present, absent ang peace kapag ka may war. O kaya naman, kapag ka may kapayapaan, ay absent ang war. Parang ganon. Nagigets nyo ba?
Hindi naman ibig sabihin na walang war ay may kapayapaan din. So yun yung gustong sabihin ng mundo. Pero sa salita ng Diyos, hindi pwede yon. Kapag may war, walang peace. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, happy eh. Blessed are the peacemakers eh. Ngayon, tingnan natin. Bakit ko sinabi na may enmity, may hostility, may alienation? Ano ba ibig sabihin yan? Enmity or hostility? Pagkakagalit, no? Alitan, digmaan. Poot ang ibig sabihin yan. Di ba? Yung wrath of God or yung poot ng Diyos ay nasa tao dahil sa kasalanan. Yun yung dinala ni Satan sa atin, yung kasalanan, na naging sanhi ng poot ng Diyos sa tao. Kaya tayo tinawag na mga alienated from God. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi alienated, aliens, galing sa Mars? Hindi po. Ibig sabihin po niyan, hiwalay. Nahiwalay tayo sa Diyos. Separated po tayo sa Diyos. Okay, tingnan natin. Ano yung kalalagayan ng tao na walang kaugnayan kay Jesus Christ or sa Diyos? Basahin natin yung Ephesians chapter 2, verse 11 and 12 po yan. Sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Therefore, remember that at one time, you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, who is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Yan po ang kalagayan ng tao. Yan ang kalagayan natin noon. Nung wala pa tayong kaugnayan kay Kristo. Ano daw tayo? Citizenless tayo. Sabi dyan, no, you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel. Citizenless tayo. Hindi naman tayo mga Israelita eh. Hindi naman tayo Hudyo eh. 'Di ba? Kaya sinabi dyan, no, at one time, you Gentiles. Kapag hindi ka Hudyo, hindi ka citizen ng Diyos. No? Kasi ang chosen people ay ang mga Hudyo eh, ang mga Israelita eh. Kaya nga sinabi dyan, no, alienated from the commonwealth of Israel. Hindi tayo taga-Israel. Tama ba? At hindi tayo pinanganak ng mga Hudyo. So, citizenless tayo. Having, sabi dyan, strangers to the covenant of promise. Covenantless tayo, hindi tayo kasali sa promise ng Diyos. Sino ba ang binigyan ng pangako? Di ba? Si Abraham at yung kanyang mga descendants lang. At ano pa? Having no hope, hopeless tayo, wala talaga tayong pag-asa. At walang Diyos. Wala tayong kinikilalang Diyos. Godless people tayo. Yan ang kalagayan natin. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba? Wretched man that I am. Who is going to save me from this state? Di ba? From my condition. Sabi niyang ganon. So, ano ang ginawa ni Jesus Christ? Pero dahil si Jesus mismo, siya mismo yung peacemaker. Jesus himself is the peacemaker. Siya yung tunay na peacemaker. He made a way for the people. Kasi yung mga Gentiles, paano namang hindi magkakaroon ng war? Ikaw ba naman, tatawagin ka kung hindi ka Hudyo, tatawagin kang hindi tuli. Pero yun kasi ritual nila yun. Dati, parang covenant nila yun, kasunduan nila yun sa Diyos. Palatandaan yun na ikaw ay sumasamba kay Yahweh. Kailangan ikaw ay tutuliin. 'Di ba? At may araw yun, kung after mo ipanganak, ilang araw po ba yun? 8 days po ba? Tama ba, Pastor? No? Bago ka tuliin. So, yun yung palatandaan na ikaw ay may covenant sa Diyos. At kasama ka sa promise, marireceive mo yung promise dahil dun sa circumcision. Pero yun ay sa flesh ginagawa, by hand. Pero ang tunay na circumcision para sa atin na mga Gentiles, simula nung tayo ay nagkaroon ng kaugnayan kay Jesus, ay saan? Dito, sa heart. Dito yung circumcision natin. Totoong nagkaroon tayo ng kasunduan sa Diyos. Nagkaroon kasi tayo ng kaugnayan. At ang tawag doon, sa peacemaking na ginawa ni Jesus ay mapayapang kaugnayan kay Kristo. Sa Diyos mismo, sa pamamagitan ni Kristo, sa ating Ama. Naintindihan po ba?
Okay. So ito yung resulting state after na ginawa ni Jesus Christ ang kanyang peacemaking process. Basahin natin yung karugtong sa Ephesians chapter 2 verse 13 to 16. Sige po, isa-isay natin. Verse 13, sabay-sabay po tayo. But now in Christ Jesus, you were once were far blood of Christ. Verse 14, for He Himself is our peace. Of expressed and might reconcile us both to God in one body through the cross. Yun, thereby killing the hostility. Anong ginawa ni Jesus Christ para niya tayo i-reconcile sa Ama? By His blood on the cross, di ba? He abolished the enmity, yung dahilan ng pagkakaroon natin ng war between man and God. May war between man and God di ba? Nagkaroon ng gap ang Diyos at ang mga tao dahil sa kasalanan. Ang gap natin ay singtaas ng langit at ang lupa. Yun yung gap natin. Hindi natin kayang abutin ng Diyos. So anong ginawa ng Diyos? Siya ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? At ang kanyang tool for peacemaking is His blood. Di ba? Kaya nga may kanta what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Di ba? Yun lang, tanging dugo lang ni Jesus ang makakapagalis ng kasalanan, thereby killing the hostility. Yun ang nag-abolish ng enmity between man, tayo, at ng Diyos. Inalis. Pag sinabing inabolish, tinanggal. 'Di ba? Totally, completely tinanggal yung dahilan ng galit or ng puot ng Diyos sa tao. At ano yon? Yung kasalanan, no? Yung law, sabi dyan, law of commandments expressed in ordinances. Napakaraming law. Tinanggal yun ni Jesus ba? Inalis ba? Patuloy ang law. Pero tinupad niya yon dahil alam ng Diyos na hindi natin yon kayang tuparin sa sarili natin. Amen? Okay, so ito yung resulting state. Kung kanina, ang kalalagayan natin ay mga kaaway ng Diyos. Dahil tayo ay sinners. Amen? Makasalanan. Pero dahil kay Kristo, tayo ay nireconcile. Di ba kanina sinabi ko na sa una na ang focus natin sa peacemakers ay, sa pagiging peacemaker ay reconciliation. At hindi para alisin o itigil ang war. Nandiyan ang war palagi dahil nasa flesh pa tayo, nandito pa tayo sa katawang lupa. At ang dyablo ay laging gumagawa ng paraan para tayo ay i-tempt. Laging ang dyablo ay manunukso sa atin para tayo ay gumawa ng kasalanan. 'Di ba? Hindi lilipas ang isang araw na hindi tayo matetempt na tayo ay magkasala sa Diyos. Pero laging may paraan. Bakit? Si Jesus, lagi siyang buhay para mag-intercede para sa atin. Siya yung tawag doon? Ano yung sa Tagalog ng intercede? Nagtatanggol, no? Basta lagi siyang nagtatanggol sa atin sa Diyos. Namamagitan para sa atin sa Diyos Ama. No? At ang pamamagitan ni Kristo ay hindi sa mga gawa natin. Para wala tayong ipagmalaki. Kasi kung laging yung gawa natin ang gagamitin dahilan para tayo ay patawarin, no way. There's no way na tayo ay mapapatawad. Kasi wala ngang mabuti sa paningin ng Diyos Ni isa walang mabuti, lahat ay nagkulang. Pero dahil sa ginawa ni Kristo at tayo ay nakipag-isa kay Kristo, no? Sa kanyang kamatayan sa krus, sinampalatayanan natin 'yon. Sa tuwing tayo ay sa tuwing namamagitan si Kristo sa Ama, ang laging titingnan ng Ama ay si Kristo na nasa atin. Nagdedwell si Jesus sa mga puso natin
doon nakatingin ang ating Ama sa puso natin. Kaya nga laging sinasabi sa Bible, di ba? Guard your heart above all else because from it flows everything you do. Lahat ng ginagawa natin galing sa puso. Kaya ang circumcision natin, hindi na sa laman, kundi sa puso na. Yun na yung nagbibigay sa atin ng kaugnayan sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So, ito yung pinaka-foundation ng peacemaking natin. Kung paano tayo na-reconcile ni Jesus Christ sa Ama, kaya kaya nagkaroon tayo ng mapayapang ugnayan sa Diyos. Dahil dun sa ginawa ni Jesus Christ, dahil tayo ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus Christ. Amen? So, paano naman tayo magiging peacemaker sa kapwa natin? Okay. Alam niyo itong peacemaking na to, yung resulta ng peacemaking na ginawa ni Jesus Christ? Mababasa rin natin to sa Colossians chapter 1 verse 20 to 22. Sige, basahin nga po natin para makita natin na parehas sila ng sinasabi. Sa verse 20, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. So, di ba? Sinabi na naman dyan na dati kayo ay alienated from God. Nahiwalay tayo, napalayo tayo sa Diyos dahil tayo ay mga enemies, no? Ng Diyos. In your mind, sabi niyang ganon, you are because of your evil behavior. Wicked ang mga tao, makasalanan. Hindi pwedeng tayo ay maging kaisa ng Diyos kapag tayo ay makasalanan. Kaya gumawa siya ng way para maging kaisa niya tayo. At yun ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Binanggit ulit dyan, sabing ganon, through His blood shed on the cross. Kaya lagi nating huwag babaliwalain yung pagkamatay ni Jesus Christ. Dahil yun ang naging daan para magkaroon tayo ng mapayapang kaugnayan sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, tayo ay mga enemies of God. Nasa atin ang wrath of God before. No? Imagine niyo na lang yung ating mga kakilala na wala pang kaugnayan sa Diyos. Sila ay nananatiling enemies of God. 'Di ba? Okay. So, He Himself is our peace. No? Sabing ganon. At inabolish niya yung enmity through His blood. And He made us right with God through His death on the cross. So, ano yung naging bridge o naging paraan ni Jesus? Kung ang naging tool niya ay yung dugo, ano naman yung naging na-receive natin sa pamamagitan nun? Ang binayad niya dugo di ba? Payment para sa kasalanan natin yung kanyang dugo, yung kanyang buhay mismo. Ano naman yung na-receive natin in return after nang ginawa niyang payment na yon? Of course, we have received forgiveness. 'Di ba? Yung forgiveness na na-receive natin, ito yung pinapamuhay natin ngayon. Kaya tayo, napansin nyo na rin ba yon? Nakita nyo na rin ba yon? Simula nung tayo ay nagkaroon ng relasyon kay Jesus, mula nung tayo maging Christian, hindi na mahirap magpatawad, sa mga nakakaagrabyado sa atin. May mga nakakasakit sa atin, may mga gumagawa ng mali sa atin, pero mahirap pa bang magpatawad? Di ba hindi na? At saka, kung dati, madali na lang yung may nakagawa sa'yo ng mali, puntahan mo, awayin mo, murahin mo, o kaya pag-isipan mo ng paano ka makakagante, no? Pag-iisipan mong resbakan. Pero 'di ba simula nung nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos at nagpapatuloy tayo, nilalakaran natin yung salita ng Diyos, hindi na mahirap, 'di ba, na gumawa ng peace with our
brothers o kaya kahit hindi sa mga hindi mananampalataya, 'di ba? Pero talagang napakahirap, napakasakit. Yung iba talagang dumadaan sa matinding trauma. To the point na may mga kakilala rin ako na tumigil sila sa kanilang faith at bumalik na lang sa kanilang dating gawi. Nakakalungkot yung ganon, di ba? Pero may nangyayaring ganon talaga na instead na patuloy sila sa Panginoon at humingi sila ng vindication from the Lord, aalis sila. Lalayo sila sa Diyos kasi ang gagawin nila, unfair yung ginawa sa akin, parang pinayagan na lang ng Diyos. Hinayaan na lang, pinabayaan ako ng Diyos. Feeling nila pinabayaan sila ng Diyos. So anong gagawin nila sila? Sila na yung gagawa ng way para makaganti sila dun sa ginawa sa kanilang panloloko. Amen? Okay. So, alam nyo, ang isang napakagandang halimbawa ng naka-receive ng forgiveness talaga dito, sa Luke 7:40, sa Luke chapter 7, no? Tingnan natin. Ayan. Okay, sige. Sabi dito, ang forgiveness daw is central to peacemaking. Yan ang pinaka-essential para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan magkaroon ng pagpapatawad, magpatawaran, at mapatawad. Yon, magpatawad ka at mapatawad ka din, yan ang pinakasusi para magkaroon ng kapayapaan. Amen ba? Dati sa mga gera, nakikita ko, alam niyo yung flag na white? Ano ang nun? Ang simbolo nun, di ba? Surrender. Pag nagtaas ng flag, ng white flag, ibig sabihin, surrender. Peace na yon. Tapos naalala nyo dito sa ating bansa yung, ano yun, MRFF ba yun? Yung sa Mindanao, no? Yung mga rebelde sa Mindanao, yung mga MILF, yon. MRFF. Ano yun? MILF. Di ba lagi tayong may peace talk? Laging nagkakaroon ng peace talk. Tapos ceasefire, yung mga ganon. Kapag may peace talk, may ceasefire, bla bla bla. Di ba, hindi naman nawawala yung war eh. Nandun pa rin yung war, pero laging nagkakaroon ng mediation, di ba? Gumagawa ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. So, dito sa Luke 7, bababasa natin yung woman who anointed Jesus with ointment and wiped his feet with her hair. Kasi yung sa kakaiyak niya, nabasa niya, familiar sa inyo yun, nabasa niya yung paa ni Jesus Christ, tapos pinunasan niya ng buhok niya. Sobra kasi yung kanyang paghingi ng tawad. Alam niya for herself kung gaano siya kamakasalanan. She is a sinful woman. Sige, mamaya babasahin, ikukwento ko sa inyo, no? So, kung ang peace is central to peacemaking, we have received it freely. Okay? So, ibig sabihin, libre nating natanggap, libre din nating dapat ibinibigay. Walang kondisyon. Ang problema kasi sa atin, para magpatawad tayo, kailangan, hindi naman siya humingi ng sorry O kaya, ako pa bang makikipagbate? Siya nga itong nakagawa ng kasalanan sa akin. Ako bang mauunang makipag-usap? Siya yung may issue sa akin. Diba? Mahirap yun. Napakahirap nun. Kaya ba nating unahan? Halimbawa, sa atin na lang mag-asawa Kapag tayong mag-asawa, nagtampuhan. Mag-asawa, mag-boyfriend, magkapatid, pagka nagkatampuhan, sino ba mauna dapat? Yung may kasalanan, aba. Di pwede yan. Ako na lang ba lagi magsasorry? Ikaw, kailan ka magsasorry? Pero, sabi dyan, we receive freely. Yung forgiveness na tanggap natin, kung tutuusin, mas matindi yung kasalanang ginawa natin sa Diyos. Pero natanggap natin ng walang kondisyon. Tama ba? Kasi nung namatay si Jesus sa cross, lahat tayo ay masasama pa. Hindi naman tayo humihingi ng tawad nun Kaya ba bumaba si Kristo dahil yung mga tao
humihingi na ng tawad at nagpapakabait na. Hindi pa. Actually, nung dumating si Kristo dito, lalo pang nagpapakasama yung mga tao nung time na yon. Kaya nga naisip ng Diyos, walang maliligtas, kailangan na nating gawa ng paraan. Sabi niya, di ba? Kaya niya binigay na si Jesus Christ. So, basahin, alam niyo sa Luke chapter 7, tutuloy ko yung kwento nito. Ayan. Itong kwento na to, actually, dyan sa Luke chapter 7, walang pangalan na binanggit. Woman lang. Yung woman na yan, kasi nagdi-dinner si Jesus sa bahay ng isang Pharisee. No? In-invite siya ng isang Pariseyo para doon kumain. Tapos, biglang itong babae na to dumating. Nung nalaman niya na si Jesus Christ ay nandoon sa bahay na yon, pumunta siya doon, pumasok siya, tapos may dala-dala siyang ointment ng alabaster. No? Ano yun? Pang-anoint po yun. So, binuhos niya yun kay Jesus Christ. Tapos, pinahiran niya yung kakaiyak siya ng iyak sa paanan ni Jesus. Sa kakaiyak niya, nabasa niya yung paan ni Jesus ng luha niya. Tapos, pinunasan niya ng buhok niya. Alam nyo, sabi nung Pharisee, sa isip niya lang hindi niya sinasabi. Pero sa isip niya, dahil kilala niya yung babae, sabi niya, kung totoong propeta ka, itong si Jesus Christ, kung totoong propeta to, malalaman niya kung gaano ka samang babae itong humahawak sa kanya. He will know what kind of sinner this woman is. Sabi nung Pharisee. Pero alam ni Jesus ang laman ng isip ng tao eh. 'Di ba? Yun ang nakakatuwa sa Lord. Wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya kahit magmalinis tayo sa harapan ng tao, pero sa Diyos, hindi natin pwedeng gawin yun. Kasi alam niya kung ano laman ng isip natin. So, sinabi niya doon sa Pharisee, nung dumating ako dito, hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para ipanghugas ko sa paa ko di ba? Pero itong babaeng ito, sabi niya, wala siyang tigil ng kaiiyak at kapupunas ng paa ko. Simula nung pumasok siya dito. Ang sabi ni Jesus dun sa babae, sabi niya, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little, loves little. Kung malaking kasalanan ang nagawa, magpapakita siya ng malaking pagmamahal, kaya siya napatawad. Sa isa pang slide. Yan. Tapos, kapag maliit lang ang kasalanan mo, maliit lang yung ipapakita mong pag-ibig, kaya parang maliit lang din yung, next. Yan, balik yan. Yan, but whoever has been forgiven little, loves little. Kasi nagkwento siya ng parable ng pagpapatawad dyan Naalala niyo yung sinabi ni Pastor Joe noon? Yung isang, yung pinatawad sa malaking utang tsaka sa maliit na utang, di ba? Yung maliit na utang pinatawad, hindi na siya pinagbayad. Pero yung tao na yon na pinatawad, nakita niya yung isang kapwa niya na may utang sa kanya, na mas maliit pa dun sa utang niya sa hari. Ay, sabagay malaki utang niya sa hari. Pero nung nakita niya yung kasamahan niya na may utang sa kanya, maliit lang naman yung utang niya. Ginawa niya, binugbog niya, tapos pinakulong niya. 'Di ba? Hindi siya nagpatawad, samantalang yung malaki niyang utang, pinatawad sa kanya Etong babae na to, sabi niya, napakalaki ng kasalanan. Sabi kasi nung Pharisee, kung alam mo lang kung anong klaseng babae to. Actually, itong babae na to ay prostitute. So, nung mga time na yon, yun yung mga matataas na level ng sinner. High level of sinners. Kumbaga, parang mga tax collector sila, mamamatay tao, parang ganun ang mga turing sa kanila. Basta makasalanan sila. Kaya siya, ganyan na lang ang paghingi niya ng tawad sa Diyos kasi alam niya, malaki kasalanang nagawa niya. 'Di ba? At yung ginawa niyang pagpapakita ng yung service niya kay Jesus, alam niyo yung alabaster oil na binuhos niya kay Jesus, ay napakamahal po. Talagang sabi nga sa ibang translation, sa ibang account sa Bible
sa John at saka sa Mark na yung oil na binasag ay nagkakahalaga ng 1 taong sahod, parang ganon. Ganon kamahal yung oil na ibinuhos niya kay Jesus. Pero hindi niya pinanghinayangan yon kasi gusto niyang ma-receive yung forgiveness. Kaya anong sinabi sa kanya ni Jesus? Ito yung na-receive niya. Jesus said to her, "Your sins are forgiven." Jesus, sabi naman sa verse 50, Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Na-receive niya yung forgiveness at pwede na siyang umalis ng may kapayapaan. Pwede na siyang mamuhay ng may kapayapaan kasi napatawad na ang kanyang mga kasalanan. So see, kapag may forgiveness, may peace. Yun yung na-receive natin, yung forgiveness, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Hindi na tayo. Kaya nga yung guilt yan yung kumakain sa atin. Kapag guilty tayo, lagi natin sinasabi, naku, guilty ako dyan. Lord, guilty ako. Alam mo yung, kapag may narinig tayong preaching na parang ako yung pinaparinggan nito, tapos guilty ka, parang ako yun Diba? Tapos kakainin ka na nung guilt mo na yan. Parang feeling mo, Lord, hindi ka na worthy, hindi mo deserve to, whatever. Ano na lang yung ginawa ni Jesus sa cross? Bali, wala na? Wala nang saysay? Dahil lang na-guilty ka? Ang kagandahan nung nakakaramdam tayo ng guilt, may conviction ka, ang gagawin natin, hihingi tayo ng tawad. At sabi naman dun sa 1 Peter, di ba, pag tumingi ka ng tawad, makakaasa ka na ikaw ay patatawarin at lilinisin sa iyong kasalanan. Di ba? I-confess mo lang. Yung forgiveness, yun yung magiging way para ma-receive natin yung kapayapaan at para tayo ay makapamuhay ng may kapayapaan din. Kita nyo, pansinin nyo kapatid, kapag tayo ay may issue sa ating kapwa, meron ba tayong kapayapaan? Mayapa tayo kapag hindi natin siya nakikita, 'di ba? Pero paano kung magkikita na naman kami doon sa school. Makakasalubong ko na naman 'yun sa hallway. Sunday na naman, doon na naman si ganyan. Wala kang kapayapaan, 'di ba? Asar na asar ka. Kabanas, nandito na naman 'to. Makikita ko na naman kasi may issue tayo sa tao 'di ba? Pero, tapos walang forgiveness, walang peacemaking. Anong mangyayari? Di walang peace. Di ba? Pero yung na-receive ng babae yung forgiveness, she went away full of peace in her heart. Di ba? Next. Yan. Sabi dyan, yung forgiveness daw, not only relevant to peace between man and God. Nakita natin kung paano nangyari yung peace between man and God sa pamamagitan ng babae. Pero sabi dito, but also between people. So kung na-receive natin yung peace, yung forgiveness from God, paano naman natin marireceive yung peace sa kapwa natin? Inuna natin yung vertical, no? Ngayon, tingnan natin yung horizontal, yung kapwa, yung pakikipagkapwa natin, yung relationship natin sa kapwa natin tao. Okay, pwedeng hindi kapwa Kristiyano, pwedeng kapwa tao lang natin. Kapitbahay, kamag-anak, ito yung pinakamahirap kapag kamag-anak mo yung may komplikasyon ka. Kasi, actually, struggle na tayong mahalin yung enemy natin no? Mas lalo tayong magi-struggle kapag ang mga naging ka-conflict natin ay closest to us. At hindi nawawala yung conflict na relationship sa mga relatives. Tama ba? Kaya si Pastor Joe, lagi ko yan naririnig sa end ng service, sa kanyang benediction, yung prayer niya, sa mga may conflict sa relasyon, sa mga magkakapamilya, di ba? Lagi niyang pinagpe-pray yun. Bakit? Ito ang pinakamahirap i-deal. Yung conflict in the relationship between relatives. Ranas ko yan sa mismong pamilya ko, no?
na may mga conflict sa mga magkakapatid, tita, tito, ganyan. Tapos magkakaroon ng reunion. Pagka dumating yung isa, aalis yung isa. Magchat-chat. Pupunta ba si ganyan? Bakit? Kasi hindi ako pupunta pag nandyan. Alam niyo yun? Anong klaseng reunion yun? No? Pasko yun, ha? Pero kailangan mag-iwasan. Napakahirap ng ganon. 'Di ba? Sa ibang tao kasi pwede mong pabayaan na lang Bahala ka dyan sa buhay mo. Ikaw lang naman may issue sa akin. Pero pagka mag-anak mo, kapatid mo o magulang mo, nako, napakahirap. Masakit yun, mas masakit. Tapos kasama mo pa sa bahay o kaya malapit sa bahay nyo. Mas masakit yun. Mas mahirap yun kasi hindi mo yun maiiwasan. Amen? So, alam nyo yung pinakamagandang kwento sa Bible tungkol sa reconciliation, makikita natin dito sa Genesis. Chapter 32 to 33 yun. Ito yung kwento ni Jacob at saka ni Esau. Yan. So, kung mababasa natin yan sa Genesis 32 to 33. Kukwento ko na lang na maikli. Alam naman natin kung sino si Jacob. Diba? Ayan. Alam naman natin kung sino si Jacob, diba? Si Jacob, ipinapanganak pa lang nandadaya na diba? Hindi naman siya yung unang lalabas, pero ano yung ginawa? Hinigit niya yung paa ni Esau. Pero si Esau pa rin yung lumabas, diba? Siya pa rin yung panganay. Pero si Jacob, gusto niya na talaga na siya yung mauna sa umpisa pa lang. So, anong ginawa niya? Nung lumaki na sila, dinaya niya si Esau. Paano? Ito si Esau kasi hunter to. So, pagod na pagod siya pag-uwi niya, galing sa pang-hunting sa mga kabundukan. Pag-uwi niya, gutom na gutom siya. Etong si Jacob may niluto na masarap na ulam. Tapos, sabi niya, bigyan mo ako niyang niluto mo pag gutom na ako. Alam mo, sabi ni Jacob, sabi niya, sige, bibigyan kita nito, pero bigay mo sa akin yung birthright mo. Yung pagiging panganay. Kasi noon, napakalaki ng privilege ng mga panganay. Talagang yung blessing, yung mga pamana, whatever, double portion sila lagi. Kung ikaw ang panganay, lahat ng mamanahin mo, doble. Ganon. So, sabi ni Jacob, bigay mo sa akin yung birthright. Ako yung magiging panganay, sa'yo na tong sabaw. Yan. So, umagri si Esau kasi gutom na gutom siya. Tinanggap niya yon. Eto na, nung ibe-bless na siya, dapat si Esau yung ibe-bless. Pero dahil wala si Esau, si Jacob yung nagpanggap. Ito yung pandarayang ginawa niya. Pumunta siya. Dahil bulag na yung tatay niya si Isaac, hindi naman siya makikita. Pero dahil si Esau ay balbon, ang ginawa niya, naglagay siya ng balat ng hayop. So, pumunta siya sa tatay niya para tanggapin yung blessings na dapat sana ay para kay Esau. So, ang ginawa niya, dahil nandaya siya, pumunta siya doon sa tatay niya, ibigay niyo na sa akin yung blessing. Yung tatay niya, hindi po siya, ikaw ba talaga si Esau? Opo, ako talaga to. Kasi hindi siya nakikita. Sige, binless siya. At lahat ng blessing natanggap ni Jacob. Pagdating ni Esau, wala na siyang natanggap na blessing. Sabi ng tatay niya, ibinigay ko na yung blessing ko. Sabing ganon. Kay Jacob ko na ibigay. Hindi ko alam na si Jacob pala yun. Kasi sabi niya nga, siya si Esau. So, sobrang galit nito ni Esau, nagbanta siya kay Jacob na papatayin niya. Anong ginawa ng nanay nila? Tinulungan si Jacob na tumakas. Tumakas ka kasi, papatayin ka ng kapatid mo, ng kuya mo. Pumunta ka doon sa bahay ng tito mo. So, pumunta siya doon sa bahay ni Laban, doon siya nagtago, hanggang sa doon na siya nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak at doon na siya yumaman. In short, maraming taon, mahabang panahon siyang hindi umuwi sa kanila at nagtago. Ngayon, dumating yung araw. Isang araw kasi, ito namang si Laban ang nandadaya sa kanya, yung kanyang biyanan. Naging biyanan niya yung tito niya Kapatid kasi ng nanay niya yon. At yung mga anak ni Laban, yun yung naging asawa niya. Dinadaya siya sa mga hayop na alaga, no? Dumating yung araw na sinabi na ng Diyos kay Jacob, umalis ka na dyan at bumalik ka na sa hometown mo, home country mo. Umuwi ka na dun sa inyo. Natakot siya.
Natakot si Jacob kasi alam niya, may away sila ng kuya niya eh. At pinagbantaan siyang papatayin siya, di ba? Ito yung pangyayari sa verse na to. Yan. Sabi dyan sa verse 6 to 7b, sabi niya, bago siya umuwi, nagpadala siya kasi ng messenger sa kuya niya. At ito yung sinabi ng messenger, bumalik sa kanya. And the messenger returned to Jacob saying, "We came to your brother Esau, and he is coming to meet you, and there are 400 men with him." Sabing ganon. And then Jacob was greatly afraid and distressed. Ikaw ba naman, di ka matatakot? May 400 na kasama yung kuya niya. Siya ang kasama niya, mga asawa niya, at saka mga anak niya. Di ba? Ito yung mga kasama niya lang, pamilya niya, in short. Nako, sabi niya, anong ginawa ni Jacob nung siya ay natakot? Dahil gusto niya na, pinapauwi siya ng Diyos eh. May instruction ng Diyos sa kanya, return to your home country. Pero sabi niya, Lord, anong mangyayari sa akin doon kapag umuwi ako? May nag-aabang sa akin doon, nakamatayan, no? May threat sa akin doon. So, ang ginawa ni Jacob, dahil gusto niyang sumunod, ito ang sumunod na action niya. Nag-pray siya. Anong sabi doon? Pa-next nga po, Herbs. Yan. Ito ang prayer niya, "Please deliver me from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him that he may come and attack me, the mothers with the children." Yun yung takot niya. Aatakihin siya ni Esau dahil sa kanyang ginawang pangdaraya kay Esau. May ginawa siyang kasalanan, pinagbantaan siyang gagantihan siya, so dumating yung time na magkikita sila, natatakot siya kasi may gagawin sa kanya. Dahil may ginawa siyang kasalanan, tama ba? Alam niyo ba yung familiar ba kayo sa kasabihan na, ba't ka matatakot? Ano bang ginawa mong kasalanan? Wala. Ba't ka natatakot? Ikaw, sa isip mo, sa sarili mo, parang di ba? Laging tayong takot kapag may ginawa tayong kasalanan. Tama ba? Sa mga bata. Kapag nahuli natin may ginagawa, oops, ano yan? Yung bata biglang titigil, di ba? Kasi alam nila may ginawa silang mali eh. Etong nangyayari kay Esau ngayon, para siyang bata. So humingi siya ng tulong sa Diyos. God, the father of Isaac and Abraham, please deliver me from the hand of my brother. Sabi niyang ganon. Pero ano yung nangyari? Di ba, humingi siya ng tulong para sa kapayapaan. Alam naman natin, dahil si Jesus ang peacemaker, syempre gagawa ng paraan ng Diyos. Ito yung sumunod na pangyayari. Next po. Yan. Sa Genesis 33 verses 1 to 4. Sige, tingnan natin na. "And Jacob lifted up his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and 400 men with him. So he divided the children among Leah and Rachel, and the 2 female servants, and he put the servants with their children in front, then Leah with her children, and Rachel and Joseph last of all. He himself went on before them, bowing himself to the ground 7 times until he came near to his brother." So habang nagkakalapit sila, nagsasalubungan sila, yuko ng yuko si Jacob. Alam niyo yung bow nila ha, hindi yung basta bow lang na gumaganon. Yung nag-prostrate talaga sa ground. Yung hindi naman nagpapatira pa eh. Yung talagang yumuyuko sa sahig. 7 beses. At anong sabi sa verse 4? "But Esau ran to meet him and embraced him and fell on his neck and kissed him. And they wept." Alam niyo yung, ikaw takot na takot ka, bahala na Lord. Nag-pray naman siya eh, pero ang kasama niya kasi mga niya lang eh, pamilya niya lang eh. Tapos yung kuya niya, makakasalubong niya, 400 men ang kasama. Biruin mo nung nagkasalubong sila, nang nangyari, napipicture niyo ba? Nagyakapan, kinis siya, di ba? Fell on his neck. Alam niyo yung yakapan na. Tapos nag-iyakan sila. Sabi ng kuya niya, yung next scenario, ano itong mga dala-dala mo? Ano tong herd na dala mo? Dami niya kasing dalang
present para sa kuya niya eh. Mga hayop, mga goods. Sabi niya, kung talagang, if I find favor in your sight, sabi niya, kung talagang ako ay pinapaboran mo, tanggapin mo yan, yan ay regalo ko para sa'yo. Sabi ni Iso sa kanya, hindi ko kailangan yan, I have enough. Sabi niya, mayaman din si Iso, pinayaman din siya ng Lord. Diba? Pero sabi niya, tanggapin mo yan. Kung talagang wala na tayong problema, kung talagang magbabati na tayo, tanggapin mo yung regalo ko. At tinanggap naman ni Iso. Sabi niya, halika na, doon ka na sa akin tumira. Pumunta ka na doon sa aming teritoryo. Nagkabati yung magkapatid. Di ba? Alam nyo, kapag merong sinasabi, may prompting na ang Holy Spirit sa inyo, bumalik ka na doon, kausapin mo na si ganyan, pumunta ka na kay ganyan, batiin mo na si ganyan, mag-pray ka, at bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan. Kung advance ka mag-isip, paano kung siya pa ang ma-pride? Paano kung imbis na magkabati kami? Whatever. Tingnan niyo yung kaisipan din ni Jacob, di ba? Kabaligtaran naman ang nangyari. Tama ba? Ang galing, ano? So, yan ang magandang ipinakita ng nagagawa ng forgiveness. Nagdudulot ito ng kapayapaan. Amen? Okay. Alam nyo, sa kapwa natin, meron pa tayong, ito, isang halimbawa lang to, yung conflict sa pamilya. Paano kung ang conflict na ay sa kapwa mananampalataya? Meron ding sinasabi ang Bible tungkol dito, no? Hindi naman naiiwasan na nagkakaroon tayo ng mga mabibigat na problema talaga. Na minsan ay umaabot sa yung kaso na, alam niyo yon, yung grievance na, pwede na talagang isampa sa korte. Yung dadalhin mo na sa pulis, yung mga cases na ganon. Pero meron ding medyo sensitive to, no? Kasi hindi na wawala yun na meron tayong, meron talaga, bakit ilalagay ito sa Bible kung hindi ito nangyayari? Na mayroong kapwa Kristiyano ay nagsasampahan ng kaso, ng demanda. Hindi yan naiiwasan. Pero ang Lord na mismo ang nagsabi nito sa salita niya. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 1, 4 to 8. 1 and 4 to 8. Anong sabi sa verse 1? When one of you has a grievance against another, does he dare to go to law before the unrighteous instead of the saints? Wait, dyan muna tayo. Kapag meron kang grievance against kapwa mo, brother mo, kapatid sa Panginoon, dadalhin mo ba to sa law, sa korte o sa police, na mga hindi naman righteous, unrighteous? Hindi naman mananampalataya, kumbaga labas ng church. 'Di ba? Instead of the saints, sino yung saints? Tayo yun, lahat tayo. Hindi to yung mga santo lang, ha? Yung saints na tinatawag dyan, walang iba tayo. Tayo kasi ay tinawag na saints. Tinuring tayong holy dahil sa dugo ni Jesus. Kaya nga pinauna ko na yung peacemaking na ginawa ni Jesus kanina eh. Tinuring na tayong saints ng Diyos dahil sa napawalang sala na tayo. Bakit daw dediretso mo sa korte o sa pulis na mga unrighteous instead na sa kapwa mo mananampalataya? Sabi sa verse 4, so, if you have such cases, why do you lay them before those who have no standing in the church? Wala naman silang katungkulan sa simbahan. Hindi mo sila leader sa church. Unrighteous nga sila, di ba? Sabi sa verse 5, I say this to your shame. Can it be that there is no one among you wise enough to settle a dispute between the brothers? But brother goes to law against brother, and that before unbelievers. Sa harap pa ng mga unbelievers, nagtatalo yung magparehas na Kristiyano. Ito po kasi, sir,
Kasi ito, sir, eh. Oh, nakakahiya kasi wala ba daw dito sa loob ng simbahan na wise enough to settle this dispute, to handle this dispute, at kailangan dalin mo sa mga unrighteous people? At ito pa ang sinabi. Next po. Sa 1 Corinthians verse 6, 7 to 8. To have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Why not rather suffer wrong? Why not rather be defrauded? But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Okay, wala namang magsasampa ng kaso kung hindi ka dinefraud ng kapwa mo mananampalataya eh. Sabi diyan, you yourselves wrong and defraud your own brothers. Pero sabi diyan, to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Kung magsasampa ka na ng kaso sa kapwa mo mananampalataya, ay talo ka na. Sabi ni Paul, napakalinaw naman yan. Bakit niya to sinulat? Ibig sabihin, may nangyayari din sa church ng Corinthian. No? Sa simbahan, sa iglesia ng Corinto, may nangyayari ding dispute at lawsuits. No? May grievances din na kailangang ayusin. Pero anong sabi niya? Wala bang wise enough para isettle yan at ayusin? Peacemaking ang kailangan natin. Tama ba? Basahin po nga natin itong susunod na. Anong sabi dyan? Let us build peace around us by looking for peace rather than being right. Alam nyo, itong pagiging right na to, yung karapatan, no? Yung kapag iginiit mo yung karapatan mo, una ko tong sa LTO eh. Nung kumukuha ako ng exam, nung magkukuha ako ng lisensya, yung exam po doon, mayroon silang reminder doon na nilagay nila doon para mapanatili ang kaligtasan sa kalsada or sa daan, no, sa road. Huwag mong igiit ang iyong karapatan. Sa daan kasi, kaya laging may road rage eh, di ba? Kasi ipaglalaban mo yung rights mo. Right of way ko to eh. Ikaw nga dapat ang ihinto eh. Di ba? Kapag iginiit mo yung right mo, talagang magkakaroon aksidente, away, gulo, kaso, hindi maiiwasan yan. Pero sabi dito, mas mabuti na mag-build tayo. Ang i-work natin ay para sa kapayapaan. No? By looking for peace. Paano mo i-build yung peace? Eh di syempre maghanap ka ng peace rather than being right. Kesa ipagsiksikan natin yung karapatan natin. Teka, ako ang ako yung leader mo eh. Ako pa ba ang bababa sa kalagayan mo? Example lang po to Teka muna, ikaw yung nagsalita ng masama sa akin eh. Ikaw yung nag-accuse sa akin eh. Chinismis mo ko eh. 'Di ba? Ano na lang ang pinipili natin? Mananahimik na lang pero sa puso natin hindi tayo payapa. Bakit? Kasi alam natin na hindi tayo masaya dun sa taong yun. Instead, build peace around us. Mag-build tayo, gawa tayo ng effort. Kung may issue kayo sa akin, mamaya puntahan niyo po ako sa technical. Ikaw naman, Ate May, masyado ka namang 'Di ba? O, 'di ba? Tatanggapin ko 'yan. At kung ako man ay merong na-offend sa mga nasabi ko, ay dito po, sa harapan ng pulpito, humingi ako ng tawad. At pwede ko rin namang i-approach yung tao personally. Since ako ay nakasakit naman talaga, no? Kailangan nating ibaba yung ating mga sarili. Alam nyo, speaking of which, no, yung pagbaba ng iyong pride, di ba ginawa naman yun ni Jesus? Walang pride ang ating Diyos, pero nung ginawa niya, nung bumaba siya dito sa lupa, He emptied Himself. Di ba? Hindi niya inalis ang pagiging Diyos niya. Nanatili siyang Diyos. Pero,
umalis siya dun sa kanyang comfort zone. Yung kanyang pagiging Diyos ay hindi na alintana sa kanya na ako ang Diyos bakit kailangan ako ang parusahan? 'Di ba? He emptied himself. Inano niya yung karapatan niya na ako yung Diyos, ako yung lumikha sa inyo. Pwede naman, palitan ko na lang kayo ng mga bagong nilalang na hindi magkakasala o yung susunod talaga sa akin Pero mahal niya tayo, hindi niya pwedeng gawin yon. Parang tayong mga magulang, kapag ang matigas ang ulo ng anak natin, pwede ba nating sabihin, umalis ka na dito, kukuha na lang ako ng bagong anak yung makikinig sa akin. Hindi naman natin pwedeng gawin yun, di ba? Ganon din ang Diyos sa atin. Hindi niya yun ginawa sa atin. Instead, binigay niya si Jesus Christ para akuin lahat ng kasalanan, para tayo ay maging katanggap-tanggap sa harapan niya. At makapiling niya tayo, yun ang gusto niya, makapiling niya tayo, relationship ang gusto niya. Amen? Okay, speaking of relationship, next po. Sabi sa Matthew 5 verse 9, happy are the peacemakers for they will be called sons of God. Uy, anong klaseng relationship yung sons of God? Alam nyo, nung kailan lang, meron akong ka-chat, no, na sinabi sa akin, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa akin. Gusto ko siya sagutin, huy, hindi ka anak ng Diyos talaga. Kasi hindi po siya Kristiyano. Pero hindi ko sasabihin yun, syempre. No? Ay, sabi niya sa akin, huy, hindi lang ikaw ang anak ng Diyos, ha? Sinabi niya po. Okay, umokay na lang. Tumawa na lang ako, haha. Pero hindi kasi naiintindihan. Anong klaseng relasyon tong pagiging anak ng Diyos? 'Di ba? Okay, word study tayo ulit. Sons or children. Yan. Ano ang ibig sabihin ng son or children? Sa original language, ang meaning po nitong son or children ay offspring. Ano pa? Descendant, kinship, son of man or son of God. Iisang term yung ginamit. Guys, gusto ko lang ipaintindi sa inyo mga kapatid, no? Na ang original language, which is Greek, ay mayroong almost 14,500 na words. Ang English word po ay mayroong nasa 5,000 na words, pagpalagay na natin. Kaya yung original language, kapag translate sa English, ay limited. Hindi kayang i-translate sa English ang original na language ng salita ng Diyos. So, kung sa Greek po, sa original na pagkakasulat niyang Matthew ay Greek, ang ibig sabihin po ng son, ito yung mga listahan. Descendant, offspring, kinship, madami. Pag translate po sa English, ang ibig sabihin po ng son or children, one who is a disciple or follower of someone with the implication of being like the one whom he follows. Pag sinabing son of God, pag sinabi natin, bawa ito, binasa natin. Yan, happy are the peacemakers, for they will be called sons of God. Pag tinagalog mo yan, napakapalad ng mga gumagawa ng daan para sa kapayapaan dahil sila ay tatawagin na mga anak ng Diyos. Sa mundo natin dito, kapag sinabing anak ng Diyos, akala nila ay ganun lang kasimple. Kaya nga, ganun na lang ang pagkakasabi sa akin nung kausap ko nun Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. Kasi feeling ng tao, lahat tayo ay anak ng Diyos. 'Di ba? Napaka lawak po ng relasyon na to, son of God, sons of God. Napaka ganda po niya. Alam nyo, pagka pinag-aralan nyo po yung ibig sabihin nun, napakarami ng listahan. Merong anak ng Diyos, merong anak ng tao, merong ginamit na anak ng hayop, no? Yung tawag doon? Offspring of animal. So marami siyang ibig sabihin. Pero ito ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos dito kapag ikaw ay peacemaker. Ikaw daw ay
disciple or follower with the implication of being like the one whom He follows. Kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos kasi kaparehas natin. Di ba ganito katulad niyan? Ito, itang kikita ko dito sa harapan, isang pamilya. Si Kuya Art, si Ate Jen, at saka si Chem. Anak si Chem ni Ate Janet at saka ni Kuya Art. Dahil siya ay anak ng mag-asawang ito, meron siyang resemblance sa mag-asawa. Sa tingin ko, ang kamukha ni Chem ay si... Teka, baka magalit sa akin si Chem, kinabahan akong bigla. Hindi, parang mas lamang talaga sa kanya si Kuya Art. Tama ba? Kati Jen? Si Kuya Art talaga ang kamukha ni Chem. Yan. Si Karen, yung panganay na babae, si Ate Jen talaga ang kabiyak nun. No? Hindi ka, parang, hindi, ikaw nakikita ko talaga kay Karen. Sige. Sige daw, si Kuya Art din daw. Parang ganun lang yon, no? Kung sino yung anak mo, yun ang kamukha mo. Yung anak ni Japa ngayon na pinanganak kamukha ni Japa. Di ba? Kung sino yung magulang mo, yun ang magiging kamukha mo. Tama ba? Yun yung ibig sabihin niyan. Disciple ka ng Diyos, follower ka niya with the implication of being like the one you are following. Kung sino yung sinusundan mo, yun ang kamukha mo. Kung sino yung nagdi-disciple sa'yo, yun ang kagaya mo. Kaparehas mo. Ano pa daw ang ibig sabihin ng sons of God or children of God? Next. Yan. Those who revere God as their Father. Kung itinuturing mo ang Diyos ang iyong Ama, dapat parehas kayo nun. Anak ka niya sana ituring mo siyang tatay. Tama ba? Kung tinatawag mo sarili mo na Son of God, ituring mo siyang tatay. Irespeto mo siya bilang siya ang Father mo. Next. Those who in character and life resemble God. Sa ating pamumuhay, kaparehas ba natin ng Diyos? Remember, pati power ng Diyos, meron tayo. Yung kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya wag natin sasabihin, except for the power, ang Diyos lang ang makapangyarihan. Amen naman to that. Pero may power din tayo. Nasa atin ang kanyang Spirit. Amen? Sino pa ang sons of God? Those who are governed by the Spirit of God. Yan yung sinabi ko kanina. May Holy Spirit tayo. So natural, yan ang nagko-confirm. Ang Holy Spirit ang nagko-confirm na tayo ay anak nga ng Diyos. Next. Those who abide in Jesus and obedient to the Father's will. Remember yung poor in the Spirit na tinalakay natin nung nakaraan? Diba? Yung mga taong poor in the Spirit, yan yung mag-a-abide kay Jesus Christ. Bakit? They desperately need God. Kaya kakapit talaga sila sa Diyos. Kaya nga, kabaligtaran yun ng spiritual arrogance eh. Kasi kapag spiritually arrogant ang isang tao, hindi sila dependent sa Diyos, kundi saan? Sa sarili. Kasi nga, self-righteous na siya, tsaka self-important ang tingin sa sarili niya, di ba? Okay. So, tandaan natin mga kapatid, there will always be conflicts in this world. Laging may war. Even sa mismong puso at isip natin, nangyayari ang war. No? But if indeed we live a forgiven life, no? Kung talagang tayo ay namumuhay bilang mga napatawad na ni Kristo, we can go and live in peace. Just like yung woman na pinatawad, alam nyo, yung babae rin na nahuli sa pangangalo niya, sabi rin ni Jesus, go and sin no more. Kasi napatawad na siya, I do not condemn you also, sabi ni Jesus, go and sin no more. Ibig sabihin, go in peace. Kasi laging ang kasalanan ang nagiging dahilan ng war. Kaya nga may gera kasi may isa na nagkasala against another. Amen? Pero lagi rin nating tandaan, Jesus always lives to intercede for us. Amen? Meron akong iiwanang isang verse. Ito sana baunin natin. Warning ito
Sa Isaiah 48:22. Anong sabi? Sabay-sabay po nating basahin. Ang Diyos mismo nagsabi, walang kapayapaan sa masama. Kaya, sabi ko kanina doon sa pinakaunang slide, when there is war, there is no peace. Ang dahilan ng war ay laging kasamaan. Yung karapatan mo, yung sarili mo, 'di ba? Bakit may gera sa Ukraine, sa Russia? Yung karapatan nila, igigiit nila, 'di ba? Sa isip natin, ano yung nagko-cause ng war sa isip natin? Sarili din natin. Tama ba? Tayo yung nagki-create ng war dito sa isip natin. So ito ang gusto kong baunin natin ngayon. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. And since ang ating Diyos ay mabuti, salamat talaga sa Lord. Dahil ang Diyos natin ay mabuti. Yung grace niya, ibig sabihin ng grace ng Diyos, ang ibig sabihin ng grace, simple lang, lahat ay gawa ng Diyos. Wala tayong gagawin. Yun ang grace. Ang grace ng Diyos ang nagbigay sa atin, ang nagbigay ng daan, ang nagbigay sa atin ng karapatan para tayo ay tawagin ng mga anak ng Diyos. Ang grace ng Diyos ang nagpawalang sala sa atin, kaya tayo ay nagkaroon ng reconciliation sa Ama. Nagkaroon tayo ng kasunduan sa Ama dahil kay Jesus Christ. Naalis yung wrath, yung poot ng Diyos sa atin, na-abolish yun dahil sa dugo ni Jesus Christ. Jesus was our peacemaker. Kaya sinasabi niya, napakasaya. Anong saya ng taong gumagawa ng daan para sa ikapapayapa, para sa kapayapaan. Kung na-receive natin yung kapayapaan sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ, paano naman natin yan ibibigay sa kapwa natin? Walang bayad yun nung tinanggap natin. Wala tayong ibinigay na kahit na anong kapalit para ma-receive natin yung peace at yung forgiveness. Ngayon, tayo naman, it's our turn. Ibigay naman natin yung na-receive natin na free. Tama ba? Minsan kasi mahirap ibigay ang isang bagay na alam mong pinaghirapan mo o kaya binayaran mo ng mahal, di ba? May mga gamit tayo minsan na hindi na natin ginagamit pero ayaw nating bitawan. Bakit? Ang mahal ng bili ko dito eh. 'Di ba? Pero alam mo 'yon, hindi mo naman ginagamit. Eh kung ibibigay mo sa iba, napakinabangan pa ng iba. 'Di ba? Magagamit niya pa. No, minsan ganun yung mga sapatos kapag ibinigay mo na, hindi na magagamit ng tao kasi paglakad niya naiwan yung swelas. Kasi ang tagal mong itinago. Paano ba naman? Ayoko ibigay to. 12,000 bili ko dito eh. Isang kontrata ko to sa abroad. Tapos bibigay ko lang. No, may condition tayo palagi. Tapos yung bibigyan ko naman, di naman maingat. Palaging ganun. Pero yung Diyos nung binigay sa atin yung lahat-lahat, wala namang kondisyon. Oh, di ba? Ayan, si May, ayoko. Wag muna ngayon. Hindi ko muna yan patatawarin ngayon kasi hindi pa rin niya nagbabago hanggang ngayon. Hindi naman ganun ang ginawa ng Diyos eh. Hindi niya tayo inintay na magbago at mag-sorry sa Kanya, actually. Pero ibinigay niya ng libreng-libre ang kapatawaran sa ating lahat. Ibigay din natin yun sa kapwa natin. Napakasarap na tayo yung nagpapatawad kaysa sa tayo yung pinapatawad. Tama ba? Kung masaya sa pakiramdam yung napatawad tayo ng taong na nagawan natin ng mali, mas masaya sa pakiramdam yung nakapagpatawad tayo. Amen? So ngayon, tayong lahat. Meron tayong konting minuto pa para mag-pray sa sarili natin. Meron ba tayong conflict sa kapwa natin? Sa sarili natin o sa Diyos mismo? May hinihintay ba tayo na lalapit sa atin para mag-sorry sa atin o kausapin tayo? Alam nyo, mga kapatid, minsan nga, hindi na lang tayo kikibo, tatanggapin na lang natin lahat ng panlilibak sa atin ng kapwa natin eh. Yung pang-aapi sa atin eh.
Tapos ibibigay na lang natin sa Lord, Lord, ikaw na bahala. Tapos alam mo yon, gagawa ang Lord ng way para i-vindicate tayo, para ipagtanggol tayo ng Diyos. 'Di ba? Kung nung mga panahon na tayo ay inaaway-away nung iba tapos iyak tayo ng iyak, tapos wala tayong magawa para i-defend yung sarili natin. Tapos makikita mo kung paano ka dinefend ng Diyos mula dun sa taong yun. Yung kilos ng Panginoon, ako. Talagang, ewan ko na lang kung di ka mapaluhod sa Panginoon at magpuri sa pangalan niya. Ilang beses na narinasan namin yung vindication ng Lord sa amin. And minsan, hindi mabilis minsan taon, bibilang ng maraming taon bago mo matanggap yung vindication. Pero yung peacemaking, kapag ito ang pinairal natin, mga kapatid, tayo ay mga tunay na anak ng Diyos. Tunay na alagad ni Kristo. Ito ay bunga na makikita, magpapakilala na si Jesus ay nasa atin. Aming Ama, maraming salamat po dahil ibinigay mo si Jesus Christ sa amin para siya yung maging peacemaker. Inireconcile niya kami sa iyo sa pamamagitan ng mismong buhay niya. Dugo niya ang naging kabayaran. Napatawad kami sa lahat ng mga kasalanan namin at pinawalang sala mo kami. Naging mga banal kami sa harapan mo, Lord God. Dahil kay Jesus Christ, we pray, Lord God, just as Jesus made peace for us, help us, Lord God, to make peace with our brothers and sisters. And even, Lord, sa mga taong nakapaligid sa amin. Turuan mo kami, Lord, na maging kagaya mo. Mababang loob, kind-hearted, merciful, and pure in the heart. Thank you so much, Lord God, for teaching us today. Sa pamamagitan ng katotohanan ng salita mo, kami ay nalinis na at napatawad sa mga kasalanan namin. Nilinis kami ng salita mo ngayon, Lord God. Tulungan mo kami na humakbang kami towards sa kapayapaan. Help us to look for peace and build peace around us. Turuan mo kami isang tabi namin ng mga sarili namin, Panginoon. Upang makita namin, Lord God, yung kapwa namin. Makita namin yung other side of the coin. Patawarin mo kami, Lord, kung lagi naming nakikita yung mga mali ng ibang tao. Turuan mo kami na tingnan ang mabubuti sa tao. Sa ganun, Lord God, magagawa namin na mag-make peace, Panginoon. Help us to be peace-loving, just like you, Lord God. Because kapag nag-prevail ang peace, Lord God, makikilala ka. You will be made known, Lord God, in our lives. In the way we live, Lord God. Thank you so much, Lord God. Sa inyo po ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus Christ. Amen, amen, amen. God bless everyone.
Sige po, makakaupo na po tayo. Na-bless po ba tayo sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon? At iyon talaga siguro yung gusto ng Lord, ano? Lahat sa atin na tayo ay maging peacemaker. Dadako po tayo sa ating pagkakaloob. Sabay-sabay din po tayong umawit. Give, and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it shall come back to you. 'Cause when you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let's pray. Panginoon, ipinagpapasalamat po namin sa inyo ang mga ikapu at kaloob. Tanggapin mo to, Ama, sa ikaluluwalhati ng inyong mga gawain. I-bless niyo po ang bawat isa na nagbigay, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga pinagkakakitaan, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain. At bigyan mo rin kami ng malalakas na katawan upang patuloy po kaming makagawa. Sa inyo po ang pinakamataas na papurit pasalamat. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para naman po sa mga announcements, ang worship service po natin, every Sunday po at 9:30 a.m. Ang prayer and meeting naman po ay tuwing Saturday at 9 a.m. dito po sa church. Inaanyayahan ko po kayong patuloy na makiisa sa ating prayer meeting. Tithes and offering can be sent through doon sa mga numbers na nasa ating screen. At makipag-coordinate po tayo kay Christine Joy Passion at kay Christopher Pantoja. Meron pa po ba? Like, share, comment sa ating mga YouTube channel, Facebook, TikTok, at Instagram. Birthday celebrants? Okay. Kung wala na po, tinatawagan ko naman po si Nix para sa iba pang. Ayan, meron pala birthday celebrant. Happy birthday kay Rain Aribuabo. Isang pag-awit sa kanya. Happy birthday to you. God bless you, Rain. At announcement. Ayan, Truth Seekers po, yung TSG natin. Dito po yan mamaya after the service. At SG Senior, after service po. Okay. Ayan, all right. Good morning, church. This is to inform you po that later after service, we will be distributing the materials for prayer and fasting. So this is a 3-day prayer and fasting that will start tomorrow, August 28, 29, and August 30 po. So once again, ilang araw po ang ating prayer and fasting? 3 days, wow. And kailan po mag-start? Tomorrow, August 28. Alright, so mamaya po yan, magdi-distribute na po kami ng prayer and fasting materials. Alright, so ano pong oras magi-start? Tomorrow, it will start at exactly 10 a.m. and it will end ng 3 p.m. po. If you have further questions, you may approach me directly or you may message me po via messenger. And si Nel then po, you can message her. If you have any questions with regards to prayer and fasting, that will happen once again tomorrow and it will end on August
30 po. So, yun lamang po. God bless po everyone. Sige po, tayo po tayo mga kapatid. Salamat sa Panginoon, umuulan man o umaaraw, ang ating buhay ay lagi natin ilalapat sa kalooban ng Panginoon. Ang ulan ay biyaya ng Diyos. Ang araw ay biyaya ng Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos, walang season. It means, the Lord, anytime, anywhere, available siya palagi sa ating buhay. Kaya lalo pa tayong maging matatag sa ating pagkakilala sa ating Panginoon na kailanman siya ang ating kapayapaan. Siya yung ating pag-asa. Siya yung ating kaligtasan. Amen po ba? So this week, meron tayong prayer and fasting. I pray na maging kabahagi tayo dito kasi meron tayong ipapanalangin. Papanalangin natin ang ating church, ang ating calling kay Lord, no? Make Jesus known. At tuloy na maging matatag tayo. Meron tayong kailangan pag-isahan. Sama-sama po tayong manalangin for 3 days. Amen po ba? Take part mga kapatid kasi importante na maging kabahagi tayo ng ganitong gawain. Manalangin palagi. Sabi ng Lord, pray without ceasing. Huwag kang mapagod, huwag kang titigil sa pananalangin. Amen po ba mga kapatid? Now, meron po akong special na parang i-announce sa inyo. Next week po, ng Sunday, meron po kaming gustong i-invite ng mga nanay natin, mga kapatiran po natin dito sa Bukal. Kasi ngayon pong araw na ito ay maulan. So, ang ating mga bagets, mga malilit natin, mga Sunday schooler ay challenge sila makapunta dahil malakas nga. Kaya ang ating mga kapatid sa Bukal, next week po meron po tayong blessing na ibibigyan po natin ng mga school supplies ang mga bata dito. So I encourage mga kapatid na kung meron kayong mga malilit natin, age 3, ano bang mga bibigyan natin, Tops? Age 2 to ano? Basta lahat po ng bata sa ating Sunday school, bibigyan po natin ng school supplies yun. Kaya ini-encourage po natin ang mga magulang na sumama kasi meron pong family day ang kids ministry. So, sa mga kapatid natin dito sa Bukal, paalalahanan niyo po ang mga nanay natin. Okay, next week po yan, marami po tayong gagawin next week kasi nga magsisimula na po ang mga klase. Okay, hopefully pag-pray natin, Lord, yung bagyo, ipalihis mo papuntang dagat. Para next week tayo ay sama-sama. Okay, so salamat sa Panginoon. Tayo po ay mananalangin. Taas po natin kay Lord lahat po ng ating mga dalangin sa ating buhay. Ang Ama natin ay laging naandyan. Tinataas po namin, Ama, sa iyo, lahat, Lord, ng aming mga kahilingan at pinapanalangin. Alam mo yan po, Ama. Wala pong lingid sa iyo. Kaya kung kami alalapit sa iyo, Panginoon, at ipamamanhik namin lahat, loobin mo nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ang Holy Spirit, bigyan kami ng matibay na pananampalataya. At huwag kaming magduda dahil meron po kaming Diyos na kayang gawin ang lahat at wala pong imposible sa Kanya. Kaya sa aming paglapit sa iyo, ubugi mo ang aming pananampalataya at huwag kaming magdududa. Kaya Lord, ang bawat isa na humihingi ng kagalingan, alam namin po, O Diyos, sa karamdaman na ito, meron kaming Diyos na kayang pagalingin ang lahat ng karamdaman. At meron po kaming Diyos na kayang bumuhay ng patay. Kaya wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin ang mga karamdaman namin. Lord, ang kapatid ko na ito, na nanampalataya sa iyo,
pagalingin mo siya, at bigyan mo siya, Panginoon, ng malakas sa pangangatawan. At salamat, Lord, sa kagalingan na mararanasan niya. At ayon sa iyong pag-ibig at sa kanyang pananampalataya, mararanasan niya, Panginoon, ang kagalingan na ito. Ganon din po, Ama, salamat dahil sa aming mga pangangailangan. Meron po kaming Ama. Meron po kaming Diyos na naglikha ng langit at lupa. Lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha mo. Ano pa kaya ito, Panginoon, mga pangangailangan namin? Nananampalataya po kami na kaya mo mag-provide out of nothing. Dahil ikaw po ay makapangyarihan Diyos. Kaya mong tugunan ang lahat ng aming pangangailangan, kakulangan. Kaya, Panginoon, dinadalangin ko ang kapatid ko na ito na mananampalataya siya sa kanyang kakulangan. Ikaw po, Panginoon, na magpupuno ng lahat, Lord, ng mga gastusin, mga bayarin, at mga pangangailangan sa pamilya, mga panggastos, pambayad sa school. Lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mong i-provide. Kaya nananampalataya kami, Panginoon. Ikaw po ang aming great provider. Salamat dahil ikaw po, Panginoon, ay magsusustain, magbibigay ng lahat ng pangangailangan na ito. I-bless mo rin, Panginoon, ng mga kapatid namin na tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offering. Ang mga kapatid namin nagtatrabaho, mga kapatid naming may business. Salamat po, Ama. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kalakasan ng pangatawan, wisdom. Ikaw din, Lord, yung tutulong sa kanila para ma-promote, para maranasan nila, Panginoon, ang pangako mo sa kanila, Lord. Salamat, Lord, dahil pagpapalain mo ang kapatid ko na ito sa kanyang pagtatrabaho. At ganun din, Lord, sa lahat ng mga nagbi-business. Salamat po, Ama. Palaguin ang lahat ng may business, Panginoon. At ganun din, Lord, idinadalangin din namin ang aming pamilya. Maging safe po, Panginoon, ang aming mga anak. Bawat isa nagtatrabaho. Ilayo kami sa anumang aksidente, anumang kapahamakan, anumang karamdaman. Lord, hinihiling po namin, Lord, na ang protection mo ay maranasan namin, Panginoon. Bagamat delikado ang panahon ngayon at maraming masasamang tao at ang karamdaman ay naandyan, pero Lord, meron po kaming Diyos na nagiging refuge namin, nagiging strength namin, Lord. At ikaw po yan, Ama. Salamat, Lord. Ikaw po ang aming kaligtasan, magliligtas sa amin at proprotekta sa amin. Pati gawa ng kaaway, Panginoon, protektahan mo kami. Samahan mo kami ng iyong Spirit. At salamat po, Diyos, sa iyo. Palaguin, patatagin ang pamilya, pagandahin ang relasyon, maging ang mga sitwasyon, Lord, na hindi maganda, ang paggalit-galit, tampuhan, awayan. Hiniling po namin, Lord, nabigyan mo ng kapayapaan ng pamilya. Ikaw po, Lord, yung maging sentro. Ikaw po ang maranasan. Maging masaya ang pamilya. Maging mabuti sila, Panginoon, sa isa't isa. Naandun yung damayan, naandun yung tulungan, naandun yung magandang pakikisama. Tulungan mo, Panginoon, ang pamilya namin na maging maayos. I-restore at ibalik, Panginoon, sa original na disenyo mo ng pamilya ay nagmamahalan. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Ang church na ito, patuloy mong gabayan, patuloy mo kaming ilid. At i-provide mo mga pangailangan namin, pati ang aming pangailangan sa aming pagko-construct ng aming church building. Salamat po, Ama, sa iyo. Purihin ka. Ang mga dalangin na ito ay aming itinataas sa iyo ng may pananampalataya. At tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Panginoon, ang pag-ibig ng Ama, pagliligtas ng Panginoong Yesus, at gabay, patnubay ng banal na Espiritu at kalakasan na nanggagaling sa Kanya ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen.
Amen. Purihin ang ating Panginoon at pagpalain po tayo. Yan. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay awit muli sa Panginoon. Thank you, Lord, sa inyo pong word. In the beginning, God created the heavens and the earth. You are strong and powerful over creation. You have no limits. Your love is relentless. My life is in your hands, and I will trust in you, Lord. You alone are God, for you are great and perform a wonderful things. You are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great, you are God of miracles, you are wonder-working God. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard and impossible to you. Nothing's too hard and impossible to you. 'Cause you are great. God bless everyone. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. Hello, hello. Wala na, hello, hello.